Gusto mo bang matuto at makaalam ng mga trabahong pang-elektrikal? Tara, panoorin natin to. Ito yung building na ginagawa natin ngayon mga troubleshooters. So, residential house siya na 2-story building. So, yan o. So, welcome back sa aking YouTube mga troubleshooters. For today's video mga troubleshooters, i-share ko sa inyo yung diskarte kung paano mag-install ng electrical sa bagong bahay. Yung bagong bahay na bagong gawa pa lang na bahay. I-share ko sa inyo yung step by step kung paano natin ginagawa yung diskarte na para ma-install natin yung electrical, yung mga preparation natin habang ganito pa yung bahay na ating ginagawa. Sa nakikita po ninyo ngayon, ayan o, may naka-install na mga box. So ready na po yan para sa outlet. Ayan o, meron na din para sa switch. Bago pa yan nilagyan ng finishing mga troubleshooters, nilagyan na natin yan ng preparation na mga box at saka yung pipe. Yung mga troubleshooters, hindi na tayo magbabakbak dahil mahirap na kasi mag trabaho ng electrical pag ganyan na nakapinising na nahuli na yung ating electrical. Dapat tayo po ang nauna, naka-install na tayo, naka-prepare na tayo ng mga pipe natin, mga box natin para pag nag-finishing sila, nandun na sa loob. Wala na tayong problema. So ayan o, nakikita po ninyo. Yan o, naka-prepare na yung ating pipe. Yan. So yung gamit ko, PVC pipe. Yung iba kasi gumagamit sila ng flexible. Pero sa akin, mas prepare ako na gumamit ng PVC. Tulad lang nito. So naka-prepare na tayo para sa ating switch. So ayan. Yan o. So yung gamit natin ay PVC pipe na 1/2. So ayan. So napaka dali lang siya silsilin mga troubleshooters pag yung semento hindi pa naka-finishing. Hollow block pa lang po. So madali lang siyang isilsil. Pero pag ganyan na naka-finishing na ay mahirapan na po kayo mag-silsil. So dapat talaga nakapag-prepare na kayo bago pa sila mag-finishing para hindi kayo mahirapan at hindi na kayo matagalan pag-install ng inyong mga electrical. So ayan o. May ano na po yan, naka-prepare na ng mga outlet. Yung mga box para sa ating outlet. Yan, sa switch naman natin. So itong bahay na ito mga troubleshooters, dalawang palapag ito na building, residential house na may 3 kwarto. Yan, isa, yung dalawa at saka yung pangatlo yung kanyang master's bedroom. So pakita ko sa inyo mga troubleshooters. So ayan o, dito may nahanda na tayo na yung box para sa ating switch tsaka sa ating mga outlet. Yan. So yung kulang nito yung preparation sa aircon, yung supply ng aircon. Hindi natin nalagyan dahil nakapag-finishing na sila, nahuli na tayo. Kaya ang mangyayari, magsisilsil naman tayo dyan, yung mag-i-jar tayo para malagyan natin ng supply para sa aircon. So ayan o, ayan, meron na siya mga outlet, mga box para sa outlet na ilalagay natin. So ito naman yung CR. Yan o, may naka-prepare na din yan para sa switch. So ayan mga troubleshooters, so ayan, PVC lahat yung ginagamit ko na pipe. So ipakita ko naman sa inyo yung sa baba na ginagawa ko na hindi pa siya naka-finishing. So yung unang preparation para sa ating installation. So baba muna tayo mga troubleshooters. Ito yung hagdanan. So dito sa hagdanan, kailangan dito may 3-way switch. Kailangan natin prepare ng 3-way switch. So dito yung 3-way switch natin ilalagay. So nasa sa taas ng hagdanan. So yung isang switch naman doon sa baba. Tingnan natin. So ayan mga troubleshooters.
So ito yung para sa switch natin sa 3-way at saka switch para dito sa kanilang dining ata to dito. Dining at saka dito yung sala nila. So ayan oh. Sa dito mga troubleshooters, medyo nahuli na tayo, nakapag-finishing na sila. So ang nangyari, binakbak natin para malagyan natin ng utility box. So sa likod na natin pagdadaanin yung electrical pipes dahil sa dito nakapag-finishing na. So sa likod siya padadaanin. So ayan o. So ito yung butas. So magsisilsil pa tayo patungo sa taas. So yun yung pipe na yan, yung PVC na yan, yung preparation natin para sa 3-way switch. Dadaanin natin sa ceiling. Sisilsilin natin yan dyan para patungo dyan sa switch ng 3-way. So ayan. So dito ang una natin ginawa, nagsilsil tayo para malagay natin to yung box. Ito yung pinakaunang step na ilagay muna yung box. Pero bago pala ito natin ilagay yung box, dapat makuha natin yung label ng outlet. So ayan oh, may marking tayo. So kinuha muna natin yung label para pantay lahat yung label ng ating outlet. Dahil pag hindi tayo nagsukat ay sigurado may mga outlet na masyadong mataas, meron ding mga outlet na masyadong mababa, hindi siya maging pantay. So dapat kukunan nyo muna ng label lahat ng outlet na ilagay ninyo bago kayo magsilsil at magkabit na ng mga utility boxes. So kung bago pa po kayo sa aking YouTube channel, ay pindutin nyo na po ang subscribe button at i-hit po ang notification bell para po magiging updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Pagkatapos ma-install yung mga box natin, ang isusunod natin yung pipe naman. So install natin yung pipe ngayon, pakita ko sa inyo. So dito, yan o, may kulang pa, kailangan nating silsilin para ma-install natin yung pipe. Sisilsilin ko muna, tapos lagyan natin ng pipe. siyang na-install. Ayan o. Ilagyan lang natin ng concrete nails. Ayan. Doon sa taas. Ilagyan lang natin ng concrete nails para hindi siya matanggal. Ilagyan natin yan ng halo. Yung masa para hindi na talaga siya matanggal. So, yan yung susunod natin. Yung outlet na paakyat sa taas. Yun. Para sa switch tsaka sa outlet.
Diyan guys, pag makapal yung pipe, pwede natin siyang gamitan ng tuhod-tuhod lang. Pero pag manipis ay hindi yan pwede dahil mayuyupi yung pipe. So dito mga troubleshooters, ayan na-prepare na natin yung tatlong tubo. Para yan dyan sa switch sa likod. Kaya lang, hindi pa natin maituloy yung pipe niya dahil sa wala pang box. I-continue na lang natin yan pag nalagay na yung mga utility box. Dahil mahirapan tayong mag-install niyan pag wala pa yung utility. So pwede na natin yung tapalan ng semento doon sa taas para tumigas na siya, para hindi na siya magalaw. Sa ngayon kasi, nilagyan ko siya ng ayan tie wire para hindi siya gumalaw. So ayan, so dalawa na yung na-install natin. Yan dyan. Saka ito. Tapos isunod pa natin yung iba dyan. At saka dito. Meron pa doon. Yun dalawa. So ayan, tapos na. Napaka-importante talaga mga troubleshooters na na-install na natin yung box. Tumigas na yung semento para hindi na siya gumalaw. Para madali na lang install yung ating PVC. So ayan, napakadali lang. Diyan naman tayo. Punta doon. So ngayon mga troubleshooters, ang problema natin, naubusan po tayo ng elbow. So yung elbow na 1/2. So ang mangyayari, gagawa na lang tayo ng elbow. So gagawin natin tong elbow at saka lagyan din natin ng hub para madali na lang magdugtong. So mahirap kasi pag walang hub. So ayan siya mga troubleshooters. May dalawa na tayong elbow. Yan. So yan yung ikakabit natin. Yan lang yung diskarte mga troubleshooters pag naubusan kayo ng elbow. So madali lang yan. Kailangan nyo lang initin yung pipe para madali na lang siyang i-bend. So, medyo mainit pa pero tumigas na siya. So pwede na natin itong i-install para matapos na natin yung ating outlet na lalagyan natin ng preparation sa pipe. Ito na lang yung kulang natin. Yan, banda dalawa. At saka ito. Ito muna yung unahin natin. Day 2.
So ayan mga troubleshooters, na-install na natin ng pipe. Hindi ko na napakita yung video dahil sa nalubat yung phone natin. Hindi natin nakuha na ng video. So nalagyan na rin natin ng simento para kumapit siya at hindi na siya gumalaw. So dito, ayan o, nalagyan na rin natin ng mga simento. Ayan. Para hindi siya gumalaw. Yan. Saka dito naman. Yan. Nakalagyan na rin natin ng tubo at saka simento. Yan o. So nalagyan na ng tubo at simento. Yan. Para hindi na siya makagalaw. Ready na yan para finishing. At saka dito naman. So dito may na-prepare na para sa switch. Ito yung outlet para sa kitchen. Yan. Yan sa kabila. Yan. At saka dito. So hanggang dito lang muna tayo mga troubleshooters. Sa susunod nating video ay abangan po ninyo dahil isi-share ko pa ang mga step by step hanggang matapos po itong ating project na building para malaman po ninyo sa mga baguhan dyan kung paano ang installation ng ganitong klase na building. So hanggang sa muli mga troubleshooters. Kung mahilig po kayong magbuting-ting ng mga gamit katulad po nito, ay marami na po ako mga na-upload na mga video about sa troubleshooting o pag-repair ng mga gamit. Meron din po akong video na nag-repair ako ng electric drill at saka ng grinder at ng iba pa. So ilagay ko na lang po yung link dyan po sa description box para mapanood na po ninyo. So kung bago pa po kayo sa aking YouTube channel, ay pindutin nyo na po ang subscribe button at i-hit po ang notification bell para po magiging updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Dahil nagtuturo po ako ng mga kaalamang pang-electrical para tayo ay makatulong sa lahat po na gustong matuto po nito. At para matuto pa po kayo, ay pakipindot po itong next video.